sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Huling bahagi ng taong 1994 sa isang multi-door apartment sa Quezon City. Sa loob ng compound na iyon, may isang unit na kapansin-pansing tahimik. Sa ikatlong pintungang isang 5 palapag na paupahan, may isang babaeng nasa unang taon ng kanyang edad 60 na namumuhay mag-isa. Laging nakasara ang mga kurtina ng kanyang bahay at halos hindi siya nakikihalubilo sa kanyang mga kapitbahay. Nakilala lang siya ng taurun bilang biyenan ni Carmen. Kahit na paminsan-minsan ay bumibisita ang mag-asawang anak niya, alam ngang lahat na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang manugang. Isang gabi noong Nobyembre ng taong iyon, natakpuang nahulog at gumulong sa hagdanan ng apartment ang matanda. Dinala siya sa ospital ngunit huli na ang lahat. Sinurinam nga pulis ang pinangyarihan at isinara ang kaso makalipas ang 3 araw. Napagpasyahan nilang nadulas at aksidenteng nahulog ang matanda sa madilim na hagdanan. Pundi ang ilaw sa hagdanan ng apartment at wala ring kakaibang bakas na nakita sa paligid. Ang natatanging naiwang kaanak ay ang manugang na babae dahil ang anak na lalaki ng matanda ay pumanaw na 6 na buwan ang nakararaan dahil sa isang aksidente sa sasakyan. 1 buwan pagkatapos ng insidente, inilabas ang pera mula sa life insurance. Sa pangalan ng benepisyaryo, nakasulat ang pangalan ng kanyang manugang. Ngunit makalipas ang 2 taon, noong 1936, namatay ang ikalawang biyenan ng nasabing manugang. Siya ang ina ng kanyang ikalawang asawa. Sa pagkakataong ito, natakpuan siyang nakabulagta sa lubngang banyo ng kanilang bahay. Muli, idineklara itong aksidente. At noong 1299, ang kanyang ikatlong biyenan ay biglang namatay habang naka-confine sa isang klinika. Bago mangyari ang 3 pagkamatay na ito, lahat sila ay nakuhanan ng life insurance. Sa 3 kaso, isa lamang ang benepisyaryo. Unang nakutuban ng kumpanya ng insurance na may mali nang matanggap nila ang ikatlong claim form. Natigilan ang insurance evaluator pagkakita sa pangalan, parehong petsang kapanganakan, 3 namatay na biyenan at 3 claims sa insurance. Agad niya itong inireport sa nakakataas at idinulog ng kumpanya ang kaso sa mga autoridad para imbestigahan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Carmen Bautista. Siya ay 41 taong gulang noon, 2 beses ikinasal, 3 biyenan at kabuang halaga na umaabot sa humigit kumulang 40 milyong piso mula sa insurance. Nang buklatin ng mga investigador ang file, napakaraming detalye ang nagpapatunay na hindi ito maaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. Anong klase ba talagang tao ang babaeng ito? Talaga bang aksidente ang ikinamatay ng 3 matatanda? Ano-ano ang maginawa niya para makuha ang pera? At alin sa mga ebidensya ang pinakamatagal na pinag-aralan ng mga pulis? Ipagpatuloy natin ang kwento. Noong 1994, ibang-iba ang tanawin sa Quezon City kumpara ngayon. Ang managlalakihang housing project at subdivision na naglipa na sa Commonwealth at Fairview ay resultang malawakang programa sa pabahay noong huling bahagi ng dekada 80. Ang mga paupahan at apartment sa paligid nito ay naging tahanan ng mga pamilyang middle class na bagong luwas sa Maynila. Puno ng mga nakasulat kamay na for rent ang mga sari-sari store at tuwing umaga't gabi, mahaba ang pila sa mga pampublikong telepono ng PLDT. Mga negosyante pa lamang ang may dalang malalaking cellphones noon, kaya karamihan sa mga tao ay may nakasabit na pager o beeper sa baywang at nagmamadaling naghahanap ng payphone para tumawag. Unang tumapak si Carmen sa Quezon City noong tagsibol ngang 1991. Tubong Cebu, lumuwas siya sa Maynila sa edad na 27 at nagsimulang magtrabaho sa isang patahian ng mga damit sa Novaliches. Malit lang siya at matalim ang nga mata,
Ngunit ayon sa kanyang makatrabaho noon, nagiba ang kanyang aura kapag ngumingiti. Matipid siyang magsalita at madalas na kumakaing mag-isa tuwing tanghalian. Imbes na tumira sa dormitoryong ng patahian, umupa siyang na sariling bed space at inipon sa bangko ang bawat sahod na natatanggap niya. Nakilala niya si Roberto Berting Cruz sa tapat ng isang sari-sari store malapit sa patahian. Si Berting ay 34 taong gulang noon at nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ng pagkakarpintero at pag-ayos ng bahay. Nagumpisa ang lahat ng inutusan si Carmen Ganyang, landlady na pumunta sa tindahan para maganap ng magpapalit ng kanilang pundidong ilaw at doon sila nakasalubong. Malaki ang katawan ni Berting at madaldal. Bagay na noong una ay tila hindi gusto ni Carmen ayon sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit lumipas ang ilang buwan, tahimik na nagpakasal ang dalawa at umupa ng isang apartment sa Novaliches upang magsimula ng sariling pamilya. Sa simula pa lang, hindi na gustong biyenan niyang si Lourdes Cruz ang kanyang manugang. Hindi siya pabor na isang babaeng Bisaya mula sa patahian ang pinakasalan ng kanyang anak at sumama ang loob niya nang malaman niyang nagpakasal na ang dalawa bago pa man ipaalam sa kanya. Si Lourdes ay 62 taong gulang noon, magang nabalo at mag-isang pinalaki ang anak na lalaki. Naninirahan siya mag-isa sa isang lumang apartment sa Quezon City, umasa sa padalang allowance ng kanyang anak upang mabuhay. Nang dumating ang manugang, dumalang ang pagbisita at pagtawag ng kanyang anak. Kakaiba ang paraan ni Carmen sa pagtrato sa kanyang biyenan. Tuwing may okasyon gaya ng Pasko o Bagong Taon, masigasig siyang naghahanda ng masasarap na pagkain at hindi kailanman sumasagot o nakikipagtalo sa mga sinasabi nito. Sa mga kapitbahay, madalas niyang sinasabi, "Natural lang po na alagaan ang nanay ng asawa ko." Ngunit noong huli ay inamin ngang magkakapitbahay ni Lourdes na kapag silang dalawa na lang ang naiwan, halos hindi naksasalita si Carmen. Nakangiti siyang maghahain ng pagkain ngunit mananatiling nakaupo ng walang imik hanggang sa matapos silang kumain. Noong unang bahagi ng 1993, kumuha si Carmen ng 2 life insurance na nakapangalan sa kanyang biyenang si Lourdes bilang insured. Ang isa ay sa kumpanyang A at ang isa ay sa kumpanyang B. Noong panahong iyon, karaniwan ng bumibisita ang nga ahente ng insurance sa mga bahay-bahay at madaling naaprubahan ang mga kontrata basta't may pirma ng insured. Hindi personal na dinala ni Carmen ang kanyang biyenan sa opisina ng insurance. Paano niya nakuha ang pirma o kung sino ang pumirma nito hindi na kinumpirma ng kumpanya ng insurance noon bago aprubahan ang kontrata. Noong unang bahagi ng dekada 90, mabilis na lumalago ang industriya ng insurance sa Pilipinas. At dahil sa pressure ng kwota, madalas palagpasin ng mga ahente ang mahigpit na pagsusuri ng mga dokumento. Ang buwan ng hulog ay automatikong kinakaltas mula sa bank account ni Carmen. Hindi malinaw kung alam ba ni Lourdes na may insurance siyang nakapangalan sa kanya. Nang tanungin ng mga investigador ang kanyang makakilala, halos lahat ay nagsabing wala silang narinig na kwento tungkol sa insurance. Ayon sa isang kapitbahay, minsan ay nabanggit ni Lourdes na kinuhanan siya ng insurance ng kanyang manugang, ngunit tila hindi niya alam kung nakapangalan ba ito sa kanya o sa kanyang manugang. Noong kalagitnaan nung ito sa 1993 na aksidente si Berting. Bumangga sa isang truck ang sinasakyan niya habang papunta sa isang construction site. Masuwerte siyang nakaligtas, ngunit napuruhan ang kanyang likod kaya hindi siya nakapagtrabaho ng ilang buwan. Biglang nagipit ang kanilang pamumuhay at napilitang bumalik si Carmen sa patahian. Pagsapit ng Disyembre, naaksidente muli si Berting. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakauwi ng buhay. Habang nakamotorsiklo pauwi sa gabi, bumangga siya sa isang concrete barrier at namatay on the spot. Namatay siya sa edad na 36.
Nang mamatay ang kanyang asawa, naiwang mag-isa si Carmen. Maliit lang ang nakuha niyang death benefit mula sa asawa at malapit nang mapaso ang kontrata ng inupahan nilang apartment. Mas lalong lumayo ang loop ng biyenan niyang si Lourdes nang mamatay ang anak nito. Habang nagluluksa, ilang salita lang ang napag-usapan nilang dalawa at halos hindi na sila nakausap pagkatapos nun. Gayunpaman, ang dalawang insurance na kinuha ni Carmen ay patuloy na aktibo. Ang insured ay ang biyanang si Lourdes at ang benepisyaryo ay si Carmen. Isang gabing Nobyembre 1994, nahulog si Lourdes sa hagdan ng apartment. Nang matakpuan siya ang kanyang kapitbahay, wala na siyang malay at mahina na ang pahinga nang dumating ang ambulansya. Dinala siya sa ospital, ngunit malubha ang pagdurugo sa kanyang utak dahil sa bali sa bungo at namatay siya kinaumagahan. 3 araw na sinuringang magapulis ang pinangyarihan. Pundi ang ilaw sa hagdanan at marupok na ang hawakan. Napagpasyahan nilang isa itong karaniwang aksidente na madaling mangyari sa isang matandang namumuhay mag-isa. Isinara ang kaso bilang aksidenteng pakahulog. Isinumite ang claim form sa insurance 10 araw matapos siyang mamatay. Mula sa dalawang kumpanya, nakatanggap siya ng kabuuang 12 milyong piso. Ang araw nang pumasok ang 12 milyong piso sa kanyang bank account, si Carmen ay 31 taong gulang pa lamang. Wala pang 1 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa at tiningnan siya ng mga tao sa paligid bilang isang kaawa-awang batang biyuda. Si Carmen din ang nakayos ng burol at naklikpit na makakamit ng kanyang biyenan sa apartment. Ayon sa makapitbahay, inalagaan siyang kanyang manugang hanggang sa huli. Walang sinuman ang nakaalam na nakatanggap siyang pera mula sa insurance. Pagkatapos pumasok ng pera, tahimik siyang kumilos. Una niyang iniwan ang inupahang apartment sa Novaliches at umupang ang isang maliit na apartment sa Grace Park, Caloocan. Lumipat siya ng walang nakakaalam at halos walang kapitbahay na binigyan niya ng bagong address. Iniwan na rin niya ang trabaho sa patahian. Nagpaalam siyang magpapahinga muna at kalaunan ay wala na ring katrabaho ang nakaalam kung saan siya nagpunta. Nang lumipat siya sa Caloocan, sa unang tingin, naging normal ang buhay ni Carmen. Namimili siya sa palengke, bumabati sa Guardiana Apartment at paminsan-minsan ay nakikitang naglalakad mag-isa sa kalapit na parke. Ngunit may isang kapansin-pansing ginagawa niya. Bawat linggo, 1 o 2 beses siyang bumibisita sa iba't ibang opisina ng insurance sa paligid. Minsan ay lumalabas siyang may dalang mga brochure at minsan na matagal siyang nakikipag-usap sa mga ahente. Isang ahente mula nun ang nagbigay ng pahayag sa mga investigador kinalaunan. Ayon sa kanya, ang madalas itanong ni Carmen ay kung maari bang ilagay bilang insured ang ibang miyembro ng pamilya, kung pwede siyang magbayad ng premium para sa iba, at kung pwede bang baguhin ang pangalan ng benepisyaryo kahit walang pahintulot ng insured. Noong 1995, nag-asawang muli si Carmen. Ang napangasawa niya ay si Ricardo Carding Mendoza, 42 taong gulang at isang supplier ng mga hardware materials. Balo si Carding, mag-isang pinalalaki ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki at kasama nilang naninirahan ang ina nitong si Teresita. Hindi malinaw kung paano nakilala ang dalawa. Ayon sa iba, ipinakilala silang isang kakilala at may nagsasabi namang nakakilala sila sa pamamagitan ng mga katransaksyon ni Carding sa negosyo. Sa madaling salita, naging mabilis ang kanilang relasyon at nagpakasal sila makalipas lamang ang 6 na buwan. Ang ina ni Carding na si Teresita ay 68 taong gulang noon. Tumutulong siya sa kaisa-isang anak na lalaki at nag-aalaga sa kanyang apo mula nang maagang mamatay ang asawa nito. Nang tumira na si Carmen sa kanilang bahay, naging maayos naman ang pakikitungo ng dalawang babae sa isa't isa noong una. Laging gumagamit ng po at opo si Carmen sa
kanyang biyenan at hindi nakakalimutang ipagayin at dalhan ito ng pagkain sa kwarto. Ipinagmamalaki pa ni Carding sa kanyang nga kaibigan kung gaano kaalaga ang bago niyang asawa sa kanyang ina. Ngunit 3 buwan matapos silang ikasal, nagpatawag ng ahente ngang insurance si Carmen sa kanilang bahay. Nangyari ito noong umagang pumasok na sa trabaho si Carding. Dumating ang ahente, dala ang kanyang briefcase at tumagal doon ng halos 2 oras. 3 insurance policy ang kinuha niya ng araw na iyon. Ang nakapangalan bilang insured sa lahat na ito ay si Teresita at ang benepisyaryo ay si Carmen. Itinakda na automatikong kaltasin ang hulog mula sa bank account ni Carmen. Kung nandun ba si Teresita o kung siya mismo ang pumirma sa mga dokumento, hindi na ito kailanman nakumpirma sa naging proseso ng investigasyon. Alam ni Carding na kinuhanan ng kanyang asawa ng insurance ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Carmen, matanda na si nanay, baka kung anong mangyari, mas mabuti na yung handa tayo. At tumango na lang si Carding nang walang pagdududa ayon sa pahayag niya kinalaunan. Noong kalagitnaan ng dekada 90, uso ang pagkuha ng insurance sa Pilipinas. Aktibo ang mga ahente sa pagbebenta sa mga nanay sa mga subdivision at barangay at naglipa na ang mga alok para sa mga senior citizen insurance. Kaya para kay Carding, tila isang napaka-normal na bagay lamang ang ginawang kanyang asawa. Isang hapon, noong huling bahagi ng 1956, bumaksak si Teresita sa banyo. Pag-uwi ng kanyang apo mula sa eskwelahan, nakitang nakakandado ang banyo at walang sumasagot, kaya tinawagan niya si Carding. Nang siray ni Carding ang pinto at pumasok, nakita niyang nakahandusay si Teresita sa basang sahig. Wala si Carmen nang mangyari iyon. Sinabi niyang pumunta siya sa palengke at may ipinakita pa siyang resibo. Dumating ang ambulansya, ngunit namatay si Teresita habang dinadala sa ospital. Ayon sa doktor, nakaranas siya ng biglang pag-atake sa puso na posibleng dulot ng stroke. Dahil karaniwan na itong nangyayari sa mga matatandang may sakit, hindi na nagsagawang karagdagang investigasyon ang napulis. 1 linggo makalipas ang kamatayan, pumasok ang claim sa insurance. Ang kabuwang nakuha niya mula sa 3 patakaran ay humigit kumulang 15 milyong piso. Hindi sinabi ni Carmen kay Carding ang tungkol sa pera. Matagal nang lumipas bago nakita ni Carding ang bank statement at nang makita niya ito, malaking bahagi ng pera ang nawala. Nang tanungin niya kung saan napunta ang pera, sinabi ni Carmen na ginastos niya ito para sa burol at magagastusin sa bahay. Hindi na muling nagtanong si Carding. Bago pa man maipsan ang lungkot sa pagkawalan ng kanyang ina, unti-unting nakutuban ni Carding na may kakaiba. Masyadong mabilis nilikpit ni Carmen ang kwarto ng kanyang ina. Pagkatapos, nege burol. Pinutol niya ang lahat, nege koneksyon sa mga kaibigan, nege ina. At tuwing susubukan niyang hanapin ang mga dokumento ng ina, laging inuunahan siya ni Carmen na sabihing, inayos ko na po lahat yan. Gayunpaman, pinili ni Carding na balewalain ang kutop na ito. Inisip niyang baka nagiging sensitibo lang siya dahil sa pagluluksa. Ngunit ang desisyong iyon ay magiging isa sa mga bagay na labis niyang pagsisisihan sa huli. 2 biyenan ang namatay, 2 beses nakatanggap ng malaking insurance. Ngunit noong 1996, walang nakapansin sa koneksyon ng mga kaganapang ito. Ang unang pagkamatay ay isinara sa presinto ng Quezon City at ang ikalawa ay nasa jurisdiksyon naman ng Caloocan. Walang computerized na sistema na mag-ugnay sa 2 kasong ito. Noong kalagitnaan ng dekada 90, ang sistema ng pulisya sa Pilipinas ay iba sa ngayon. Nagtatrabaho sila ng hiwalay sa bawat lungsod at walang pambansang database na pwedeng hanapan ng mga magkakatulad na insidente. Upang malaman na nawalan ng 2 biyenan si Carmen sa 2 makaibang lungsod, kailangang may 1 taong sinasadyang hanapin ito. At hanggang sa sandaling iyon, walang sinuman ang nahanap,
Matapos mamatay ng kanyang ina, mabilis na lumamig ang relasyon ni Carding kay Carmen. Dumalang ang kanyang pagsasalita at padilim na ng padilim ang kanyang uwi mula sa trabaho. Nakukunwaring kalmado si Carmen, ngunit alam niya at ramdam niya ang pagbabago sa asawa. Wala silang naging anak at hindi kailanman tinanggap ng anak ni Carding si Carmen bilang pangalawang ina. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Noong unang bahagi ng 1927, nakipag-iwalay si Carmen kay Carding. Noong una itumanggi si Carding, ngunit matapos ang ilang buwang panlalamig sa isa't isa, pumirma na rin siya sa mga papeles ng annulment, paghihiwalay. Walang hininging pera, si Carmen ang unang humingi ng hiwalayan at hindi siya humingi ng hatian sa mga ari-arian. Para kay Carding, mas lalo itong kahina-hinala, ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang matapos na ang lahat. Agad lumipat si Carmen pagkatapos maghiwalay. Sa pagkakataong ito, lumabas siya ng Maynila at tumungo sa Antipolo, Rizal. Umupa siya sa ikalawang palapak ng isang simpleng apartment. May 2 kwarto at nakakahalaga lamang ng ilang libo kada buwan. Wala siyang kakilala sa lugar na iyon. Muli, naging tahimik ang buhay niya. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang kalapit na supermarket at pag-uwi. Nakukulong siya sa bahay para manood ng TV. Hindi alam ng kanyang makapitbahay kung saan siya nakmula o kung may pamilya pa siya. Noong huling bahagi ng 1997, nayanik ang buong bansa. Nang pumutok ang Asian Financial Crisis, maraming pamilya ang biglang nawalan ng kabuhayan. Naksara ang nga pabrika, nawalan ng trabaho ang nga haligi ng tahanan at marami ang naremata ang nga bahay. Naksara rin ang supermarket na pinagtatrabahuan ni Carmen. Nawalan siya ng trabaho ngunit hindi siya nagpakita ng labis na pag-aalala. Ito ay dahil may nakatago pa siyang malaking pera sa bangko. Ngunit sadyang nauubos ang pera kapag ginagastos. Kaya noong unang bahagi ng 1958, nagsimulang kumilos muli si Carmen. Ang unang lugar na pinuntahan niya ay isang parish at senior center sa sentro ng Antipolo. Nagpalista siya bilang isang volunteer at 2 beses sa isang linggo sumasali siya sa pagpapakain ng mga matatanda. Naalala siya ng tagapamahala roon bilang isang tapat at tahimik na volunteer. Likas na magaling siyang makipag-usap sa mga matatanda at nagustuhan din siya ng nga ito. Lalo na ang mga matatandang mag-isang namumuhay o madalang ng dalawin ng mga anak sa kanila siya higit na malapit. Sa pamamagitan ng pag-volunteer, nagawa niyang makapasok sa mga bahay ng mga matatanda, tinutulungan silang mamalengke at sinasamahan silang magpa-check up sa doktor. Sa center na iyon, nakilala ni Carmen si Antonio Tony Reyes. Si Tony ay 60 taong gulang at nagpapatakbo ang isang maliit na laundry shop sa Antipolo. 10 taon na siyang hiwalay sa asawa at may iniindang high blood at diabetes. Naninirahan kasama niya ang ina nitong si Rosario na 74 taong gulang. Nakalista rin si Tony bilang isa sa mga sponsor ng center na nagbibigay ng kaunting donasyon tuwing ilang buwan. Unang nag-usap sina Carmen at Tony sa isang event ng center. Mahiyain si Tony at ayon sa staff, si Carmen ang unang lumapit upang kausapin ito. Mabilis na lumalim ang relasyon ng dalawa. Madalas dumaan si Carmen sa laundry shop ni Tony para makipagkwentuhan at nagsimula siyang magluto at magdala ng ulam para sa ina nitong si Rosario. Noong una ay naghihinala si Rosario, ngunit nasarapan siya sa lutong dala ni Carmen at natuwa rin siyang may nakakausap siya. Gumaan din ang loob ni Tony nang makitang tila hindi na gaanong nalulungkot ang ina. Pagsapit ng huling bahagi ng 1998, nagsama ang dalawa. Kahit hindi formal na kasal, lumipat si Carmen sa bahay ni Tony at nagsimula silang mamuhay sa isang bubong kasama si Rosario. Nagpatawag ng ahente ng insurance si Carmen 2 buwan matapos siyang lumipat. Sa pagkakataong ito, 2 ahente ang tinawag niya.
Magkaiba silang kumpanya at pinapunta sila ni Carmen sa magkaibang araw. 4 na insurance policies ang kinuha niya. Ang lahat ng ito ay nakapangalan kay Rosario bilang insured. Ang benepisyaryo ay si Carmen. Mas mataas na ang hulog kumpara dati. Dahil 74 na si Rosario, mas mahal ang premium para sa mga matatanda, ngunit pumirma si Carmen ng walang pag-alinlangan. Muli, naniwala at nagpasalamat si Tony nang sabihin ngang asawa na kinuhanan nito ng insurance ang kanyang ina para sa kapakanan nila. Bago matapos ang unang bahagi ng 1999, biglang lumala ang kalusugan ni Rosario. Nawalan siyang gana sa pagkain at mabilis na nanghina. Ayon sa lokal na klinika, ito ay dahil na rin daw sa katandaan at pangkalahatang pagina ng katawan. Nag-aalala si Tony sa kanyang ina, ngunit hindi niya maiwan ang laundry shop tuwing umaga. Si Carmen ang pumalit para dalhin siya sa ospital, maghanda ng pagkain at magpainom ng gamot. Naging palaasa na si Rosario kay Carmen at tila nakahinga ng maluwag si Tony dahil alam niyang may nakbabantay sa kanyang ina. Hanggang noong Hulyo 1999, namatay si Rosario habang nakakonfine sa isang ospital sa Antipolo. Pasado 3:00 ng madaling araw nang makaranas siyang nahirap sa pahinga. Nang tumakbo ang nurse, tumigil na ang kanyang puso. Idineklara ng duty doctor na namatay sa natural na dahilan ang matanda at inilagay sa death certificate ang multiple organ failure. Tinawagan si Tony ng madaling araw at nagmamadaling pumunta sa ospital, kasama niya si Carmen. Matagal na umiyak si Tony habang hawak ang kamay ng ina, habang tahimik namang nakatayo sa tabi niya si Carmen. 3 araw ang naging burol. Inako ni Carmen ang lahat ng pag-asikaso. Siya ang humarap sa mga nakikiramay, naghanda ng pagkain at nagayos ng mga dokumento. Dahil sa matinding lungkot, walang nagawa si Tony at nagpasalamat na lang siyang nandiyan si Carmen upang ayusin ang lahat. Ngunit sa mga dokumentong iyon, nakasingit ang mga claim form para sa insurance. Inihain sa kumpanya ang mapapeles 5 araw matapos mamatay si Rosario. Ang kabuwang halaga ng 4 na insurance na inangkin niya ay abot sa 11 milyong piso. Walang butas ang maisinumiteng dokumento. Kasama rito ang death certificate, patunay ng pagkakakilanlan, ID ng benepisyaryo, at kopya ng bank account. Lahat ay malinis na nakasalansan. Ngunit habang sinusuri ng insurance evaluator ang mapapeles, may napansin siyang isang bagay. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng benepisyaryo, Carmen Bautista. Pakiramdam niya ay nabasa na niya ang pangalang ito sa isang file na nirepaso niya noon. Hinanap niya ito sa kanilang database at nahanap niya nga 3 taon na ang nakararaan may katulad na pangalan na kumuha na death claim sa ibang tao. Ang namatay ay si Teresita at ang benepisyaryo ay si Carmen. Sa kasalukuyan, ang namatay ay si Rosario at si Carmen muli ang benepisyaryo. Ang dalawang namatay ay kapwa mga matatandang babaeng higit sa 60 taong gulang. Parehong idineklarang natural death at isang tao ang benepisyaryo. Agad itong inireport ng evaluator sa kanyang team leader at nagpadala sila ng request for inquiry sa iba pang kumpanya ng insurance. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang ikatlong kaso. Isang death claim noong 1994 sa isang life insurance company. Ang namatay ay si Lourdes at ang benepisyaryo ay si Carmen. 3 biyenan, 3 pagkamatay, iisang benepisyaryo. Agad idinulok ng kumpanya sa pulisya ang insidente. Nangyari ito noong Setyembre ng 1999. Inilipat ang kaso sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Ang dalawang investigador na nakatoka rito ay sina Police Inspector Garcia at SPO Villanueva. Nang unang mabasa ng dalawa ang file, nakatinginan sila ng walang imik.
Tatlong namatay na biyenan, halos 40 milyong piso mula sa insurance at idineklarang natural o aksidente ang mga ito. Kung isang kaso lang, baka coincidence lamang ito. Ngunit kapag 3 beses nang naulit, iba na ang usapan. Unang inalam ng investigasyon ang background ni Carmen. Ayon sa record, ipinanganak si Carmen noong 1963 at nakmula sa Cebu. Taong 1991 nang unang magrehistro ang kanyang address sa Maynila at mula noon 5 beses siyang lumipat. Mula Quezon City, Caloocan, hanggang Antipolo ang mga paglipat niya ay sakto sa oras at petsa ng pagkamatay ng kanyang mga biyenan. May 2 record ng pag-aasawa at 1 annulment. Namatay ang unang asawang si Berting sa aksidente noong 1993 at nahiwalay sa pangalawang asawang si Carding noong 1997. Sa kasalukuyan nilang life-in partner na si Tony, wala silang record ng kasal. Binalikan, Enya, investigador, ang 3 insidente mula sa simula. Kinuha nila ang police report ng unang biyenang si Lourdes. Makikita sa mga litrato na patay ang ilaw sa hagdanan at nakasulat sa pahayag ng tagapamahala na maluwag ang hawakan ng hagdan. Ngunit may ibang napansin ang grupo. Tinatayang namatay si Lourdes sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Nasaan si Carmen noong nga oras na iyon? Hindi ito malinaw sa inisyal na investigasyon. Ayon sa pahayag ng isang kapitbahay, may nakita siyang babae na kamukha ni Carmen na lumalabas ng apartment ng gabing iyon, ngunit dahil isinara ang kaso bilang aksidente, hindi na ito pinalalim pa ang ikalawang kaso. Si Teresita na natagpuang patay sa banyo, isinara bilang stroke, heart attack. Hindi nagsagawa ng autopsiya. Noong 1996, napakadalang humingi ng autopsiya para sa mga matatandang namamatay ng natural o aksidente. Walang record kung ano ang kalagayan niya kinagabihan, ano ang kinain niya o kung sino ang huling bumisita sa kanya. Kinausap nila si Carding na noong una ay nabigla ngunit kalaunay naging kalmado at inalala ang nakaraan. Naalala niyang 2 araw bago mamatay ang ina niya. Pinainom ito ni Carmen ng isang herbal na tsaa na pampasigla. Noong panahong iyon, inisip niya lamang na ito ay tanda ng pagmamalasakit ng kanyang asawa. Ang ikatlong kaso, si Rosario na namatay sa ospital. Ito ang pinakabago kaya't nandun pa ang mga medical na record. Bumisita ang mga investigador sa ospital at sinuri ang visitor logbook nung naka-confine si Rosario. Halos araw-araw bumibisita si Carmen. May mga araw pa na 2 beses siyang bumibisita umaga at hapon. Sabi pa ng pamunuan ng ospital, napakasipa ng bantay na iyon. Natuklasan na ang grupo na lumala ang kondisyon ni Rosario 3 araw bago siya mamatay. Sa loob ng 3 araw na iyon, 2 beses araw-araw na dumalaw si Carmen at inamin ng manars na nakita nila itong mismong nagpapakain ng lugaw sa pasyente. Nakpasya ang grupo na isay lalim sa autopsiya ang bangkay ni Rosario. 2 buwan na ang nakalipas mula nang mamatay ito. Dahil nakalibing na, kinailangan nilang humingi ng court order mula sa korte. Inabot ng 10 araw bago may baba ang utos at 1 pang araw para hukayin ang bangkay. Ipinasok ng NBI Medical Legal Division ang kanilang team at humingi sila ng isang masusing pagsusuri para sa lason. Inabot ng 3 linggo bago lumabas ang resulta. Habang naghihintay, nagdesisyon silang personal na kausapin si Carmen. Isang imbitasyon para sa pagtatanong, payapang sumama si Carmen. Nang kaharap na siya sa loob ng interrogation room ng presinto, mas kalmado pa siya kaysa inaasahan. Hindi nanginginig ang kanyang boses at hindi lumilikot ang kanyang nga mata. Nang mabanggit ng pulis ang 3 biyenan, saglit siyang pumikit bago dahan-dahang nagsalita. Isa lang po itong makakasunod na kamalasan. Hindi niyo po alam kung gaano kahirap sa akin tuwing may nawawala sa kanila. Nang alalahanin ito kinalaunan ni Inspector Garcia,
Sinabi niya, ang mataong nakpapanggap na malungkot. Kadalasan ay unang nakpapalabas ng luha. Pero si Carmen hindi umiyak. Sa halip, napakakalmado ng boses niya na parang matagal na niyang pinahandaan ang mga tanong na ito at maayos na sinasagot. Nang lumabas ng kwarto si Inspector Garcia, sinabi niya sa kanyang kasamahan, yung babaeng yun, parang hindi ito ang unang beses niyang ginawa yan. Dumating ang resulta ng autopsiya mula sa NBI noong unang bahagi ng taong 2000. Ilang araw pa lang matapos pumasok ang bagong milenyo at ang Maynila ay nagpapasalamat na walang masamang nangyari matapos ang banta ng Y2K Bugscare. Pagkatanggap sa report, matagal na hindi nakapagsalita ang nga investigador. Natakpuan ang bakas ng akonitine sa bangkay ni Rosario. Ang akonitine ay isang nakakalasong kemikal na nakukuha sa halamang gamot na minsan ay tinatawag na fuzi o aconite root. Kahit kaunting dami lang nito, kaya nitong magdulot ng irregular na paktibok ng puso na nauwi sa kamatayan. Ang problema sa lason na ito ay mabilis itong matunaw sa katawan kaya halos impossible na itong matukoy kapag matagal na itong nakalipas. Ang matakpuan pa rin ang lason makalipas ang 2 buwan ay nagpapahiwatig na napakaraming lason ang ibinigay sa biktima. Ipinaliwanag ang nangga eksperto mula sa NBI ang katangian ng aconitine. Ang kemikal na ito ay walang amoy at walang lasa, kaya kapag inihalo ito sa pagkain, mahirap itong mahalata. Dahil madalas din itong ginagamit sa mga tradisyonal na halamang gamot, madali itong itago kung ihahalo bilang saa o herbal na gamot, lalong-lalo na sa mga matatanda, dahil ang sintomas ng pagkalason ay katulad lamang natural na atake sa puso o pagina ng katawan, kaya imposibleng malaman na lason ang pumatay kung walang autopsiya. Naalala ng investigador ang sinabi ni Carding. Ang alaalang pinainom ni Carmen ang kanyang ina ng isang herbal na tsaa 2 araw bago ito mamatay. Agad kumilos ang grupo sa 2 direksyon. Una, hanapin kung saan bumili ngang aconitine o halamang gamot si Carmen. At ikalawa, hukayin at i-autopsiya ang nga labingang unang 2 biyenan, sina Lourdes at Teresita. Ngunit ang ikalawang direksyon ay may malaking hadlang. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Lourdes at 3 taon na kay Teresita. Dahil inilibing sila ng buo, nandiyan pa ang mga bangkay ngunit nasa advanced stage of decomposition na ito. Hindi nila sigurado kung makakakuha pa ba sila ng matibay na resulta. Gayunpaman, humingi pa rin sila ng court order. Parehong inaprubahan ang pahukay at autopsiya. Mas naging mahirap ang paghahanap kung saan bumili ngang aconitine si Carmen kaysa inasahan. Noong dekada 90, hindi kailangang magpakita ng ID at walang resibo kapag bumibili ka sa mga tindahan ng Chinese herbal medicine sa Binondo o sa mga lokal na tindero ng halamang gamot. Nahanap sila sa lahat ng kilalang Chinese drugstores na posibleng pinuntahan niya, 10 tindahan iyon. Isa sa mga may-ari ng tindahan ng halamang gamot sa Binondo ang nakapag-alala. Ayon sa kanya, bandang huling bahagi ng 1998, isang babaeng nasa 40 silas ang nahanap kung mayroon siyang tinda na halamang fuzi. Hindi marami ang binili niya at sinabing gagamitin lang sa gamot. Sinabing nang nagtitinda na delikado ito kung hindi tama ang timpla, ngunit hindi nakinig ang babae. Nang ipagtanong at ipakita nila ang litrato, sinabi niya na tila ito nga si Carmen. Hindi niya makumpirma ng 100% pero magkamukha raw. Ipinatawag muli si Carmen, ngayon bilang isang opisyal na suspect. Dumating siya sa presinto kasama ang kanyang abogado. Ang abogadong kasama niya ay isang veterano na nasa edad 50 at agad itong nagbigay ng pahayag. Mariing itinatanggi ng aking kliyente ang lahat ng paratang. Ang 3 pagkamatay na iyon ay natural at hindi sinadya. Tulad ng dati, kalmado si Carmen sa loob ng interrogation room.
Nang sabihin nilang nahanap ang aconitain, ni hindi nagiba ang kanyang ekspresyon. Inamin niyang pinainom niya ng herbal na tsaa si Rosario. Ngunit ang mga sangkap ay nabili lamang niya sa palengke at iginit niyang wala siyang inihalong anumang nakakalasong kemikal. Itinanggi rin niyang siya ang babaeng bumili ng halamang fuzi sa Binondo. Sunod-sunod na lumabas ang resulta ng autopsiya ni na Lourdes at Teresita makalipas ang isang buwan. Kay Lourdes, imposible nang makahanap ng lason dahil higit 5 taon na ang nakalipas. Sobrang nasira na ang bangkay kaya mahirap na itong suriin. Ngunit sa muling pagsusuri sa kanyang nabaling bungo, natakpuan na hindi posibleng basta-basta siya nadulas. Mas matinding puwersa ang tumama sa kanyang ulo. Kahit hindi ito 100% na konklusyon, nagbukas ito nehe posibilidad na hindi ito isang simpleng aksidente. Kakaiba naman ang kay Teresita. Kahit 3 taon na siyang nakalibing, natakpuan ang napakaliit na bakas ng kemikal na hinihinalang aconitain. Ayon sa NBI, masyadong maliit ang nakuhang ebidensya upang kumpirmahing pinatay nga ito gamit ang lason, ngunit hindi nila may tatanggi na may posibilidad ito. Nakatuon ang buong atensyon ng grupo sa paghahanap ng karagdagang ebidensya. Kinalkal nila ang lahat ng financial records ni Carmen. Hinanap nila kung saan napunta ang pera matapos makuha ang mga insurance. Mula sa 40 milyong piso na nakuha niya, malaking bahagi ang ginamit sa pagbili ng malupa at pagpapautang. Ang iba ay hindi na matunton dahil maraming beses inilipat sa iba't ibang accounts. May isang bagay na nakapukaw sa kanilang pansin. Ilang buwan bago niya matanggap ang ikatlong insurance, nagbayad na siyang down payment para bumili ng isang maliit na apartment sa Bacoor, Cavite. Nangyari iyon habang buhay pa si Rosario. Nilagyan ng pulang marka ni SPO Villanueva ang file. Patunay ito na pinakahandaan na niyang makuha ang pera habang hindi papatay ang biktima. Habang pilit nilang binabalikan ang nakaraan ni Carmen, may isa pa silang natuklasang hindi inaasahan. Nang silipin nila ang kanyang background nung nasa Cebu pa siya bago lumuwas sa Maynila. Noong 1589, nung siya ay 26 taong gulang, namatay ang ina ng kinakasama niyang lalaki. Hindi sila kasal ngunit nagsasama na sila noon. Idineklarang natural death ang insidente at hindi malinaw kung nakuha niya ba ang insurance. Ngunit para sa mga investigador, isang malaking senyales ito, isang posibilidad na parehong pamamaraan na ang ginagawa niya bago pa man siya pumunta sa Maynila. Pilit na isinulong ng grupo na kasuhan na siya ng serial murder, ngunit nag-alinlangan ang piskalya. Totoong natakpuan ang aconitain kay Rosario, ngunit walang direktang ebidensya na nagpapatunay na mismong si Carmen ang nagpainom nito. Mas lalong kulang sa ebidensya ang dalawa pang kaso. Ginamit na depensa ng abogado na maring may lason talagang kasama sa nabiling halamang gamot o nagkaroon lang ng kontaminasyon. Kung hihingi sila ng arrest warrant at may basura, ito masisira ang buong investigasyon. Humingi pa ng 1 buwan ang piskalya at ang 1 buwang iyon ang naging daan upang mahanap nila ang matibay na kasagutan. Sa 1 buwan na ibinigay, muling binalikan ng grupo ang nakaraan ni Carmen. Ang kanyang buhay bago ang Maynila, ang record sa Cebu at hinanap nila ang taong hindi pa niya nabanggit kahit kailan. Personal na bumiyay pa Cebu si SPO Villanueva. Hinanap niya ang barangay kung saan siya lumaki, ang eskwelahan na pinasukan niya at isa-isang kinausap ang taong nakakakilala sa kanya. Iba-iba ang pag-alala ng matao. Ayon sa ilan, simula pa pagkabata ay tahimik at mapagmasid si Carmen. Ang iba naman ay walang masyadong may bigay na impormasyon. Ngunit may iisang bagay na paulit-ulit nilang sinabi mula pagkabata, iba na raw ang pagtingin ni Carmen sa pera. Hindi mayaman ang pamilya ni Carmen.
Namatay sa sakit ang kanyang ama nung siya ay 12 taong gulang at kinailangan ng ina niya na mamasukan sa mga karinderya upang buhayin ang tatlong magkakapatid. Panganay si Carmen. Pag-graduate na high school, nagtrabaho agad siya sa pabrika at kalahati na sahod niya ay ibinibigay sa pamilya. Pagdating na Yirmiki, bumukod na siya. Umupa siya sa isang maliit na boarding house sa Cebu City. Doon niya unang nakilala ang kinakasamang lalaki. Ang pangalan niya ay Julio Navarro, 31 taong gulang nun at isang manggagawa sa paggawaan ng piyesa ng sasakyan. Nagsama sila ng halos 2 taon at nahiwalay ng magpasya si Carmen na pumunta ng Maynila. Nahanap ni S.P.O. Villanueva si Julio sa ikatlong araw niya sa Cebu. Si Julio ay 42 taong gulang na nun at naninirahan pa rin doon. Mayroon na siyang bagong pamilya, may 2 anak at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang planta. Nang banggitin ni S.P.O. Villanueva ang pangalan ni Carmen, pumikit ng mariin si Julio at dahan-dahang tumango. Bago pa siya tanungin kung naalala pa ba niya ito, siya na ang unang nagsalita. Nandito po kayo dahil ba sa nanay ko? Ang ina ni Julio na si Gloria ay namatay noong Nobyembre ng 1989. Siya ay 60 taong gulang, natakpuang patay sa loob ng bahay dahil umano sa atake sa puso. 1 taon kalahati na silang nagsasama ni Carmen noon at 4 na buwan bago sila tuluyang naghiwalay. Sabi ni Julio, nagiba si Carmen noong namatay ang ina niya. Hindi niya iniyakan, mabilis niyang inasikaso ang burol at nilikpit lahat ng gamit ng kanyang ina. At saka lang din daw niya nalaman na may kinuha pala siyang insurance para sa ina niya. Ang benepisyaryo ay si Carmen. Nakutuban na ni Julio na may mali, pero dahil hindi naman daw kalakihan ang pera at masyado siyang nagluluksa nun, hindi na siya nagtanong. Abot lamang sa 200,000 piso ang pera. Matapos makuha ni Carmen ang pera, umalis na siya pa Maynila. Humingi si S.P.O. Villanueva ng kopya ng police report sa pagkamatay ni Gloria sa presinto ng Cebu. Kahit 10 taon na ang nakalipas, may record pa rin silang nakita. Idineklara itong acute myocardial infarction o natural na atake sa puso, walang autopsiya. Nakremate na ang bangkay at nakalaga na sa columbarium ang kanyang nga abo. Impossible na itong suriin pa. Umuwi si S.P.O. Villanueva sa Maynila nang walang dalang matibay na ebidensya, ngunit nagbago na ang tingin ng buong team sa sitwasyon. Nakumpirma na nila na bago pa man pumunta sa Maynila, ganon na ang pamamaraan niya. Ngayon, 4 na taon na ang biktima, hindi na lang 3. Binalikan din ng grupo ang pagkamatay ng unang asawang si Berting. Namatay si Berting habang nakamotorsiklo noong 1993 matapos bumangga sa isang concrete barrier. Wala siyang alak sa dugo, kaya idineklarang simpleng aksidente lamang ito dahil sa pagkasira ng sasakyan o madulas na daanan. Ngunit may napansin ang team sa kondisyon niya bago pa man siya mamatay. Ayon sa isang kasamahan sa trabaho ni Berting, 3 buwan na raw itong nag-ibang ang kilos. Naging manhid daw madalas ang makamay at paa niya, nakararamdam ng pagsusuka at madalas lumabo ang kanyang paningin habang nagmamaneho. Inisip ng katrabaho na baka pagod lang at sinabi rin ni Berting na pupunta siyang doktor pero hindi naman niya nagawa. Ito rin ang maeksaktong sintomas ng taong unti-unting nalalason ng akonitine. Nagsimula silang bumuo ang teorya na ang nangyari kay Berting ay hindi simpleng aksidente kundi aksidenteng idinulot ng unti-unting pagkalason. Kung umatake ang epektong lason habang nagmamaneho siya, sadyang maaksidente talaga siya. Ngunit 7 taon na ang nakalilipas at nakremate na rin si Berting. Wala nang paraan upang kumpirmahin ito. Sinubukan nilang alamin kung ano ang nga ipinakain ni Carmen noon, ngunit masyadong mataas ang pader ng 7 taong nakalipas. Idinulog ng grupo ang lahat, nakuhang detalye sa piskalya para makahingi ng arrest warrant.
Ang pagkakita ng akonitina kay Rosario, ang maliliit na bakas kay Teresita, ang posibleng pukpok sa ulo ni Lourdes at ang parehong estilo ng nasa Cebu pa siya. Kulang pa rin sila sa matitibay na ebidensya ngunit napatunayan, dinig agad ang hiling matapos ang 2 araw. Habang papunta sa korte, hindi man lang nagbago ang mukha ni Carmen. Nakasuot ng itim na jacket, nakatayo lang siya sa tabi ng abogado at pilit sumasagot sa mga tanong ng huwes. Nang tanungin siya kung bakit hindi siya tatakas, sumagot siya na wala raw siyang rason para tumakas. Dahil wala naman daw siyang ginawang kasalanan, inilabas ang arrest warrant. Pinusasan na si Carmen doon pa lang at isinakay na sa mobile ng pulis. Bago siya pumasok sa sasakyan, tumingin pa siya sa likod. Walang nahihintay sa kanya, hindi pumunta si Tony. Sa loob ng 2 araw niya sa selda, wala siyang naging imik. Kumakain siya, natutulog at walang ibang kinakausap kundi ang kanyang abogado. Sabi pa ngang gabantay na dekada na sa serbisyo, ngayon lang kami nakakitang ganitong klase no tao. Hindi siya takot, hindi siya galit at hindi rin siya nagmamakawang inosente siya. Tahimik lang siyang nakaupo, tila may hinihintay. Makalipas ang 10 araw mula nang ikulong siya noong huling linggo ng Marso 2000, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ng investigador. Mula iyon sa isang 60 taong gulang na babae na naninirahan sa Iloilo. Nanginginig ang boses nito at matagal muna bago siya nakapagsalita. Sinabi niya na siya ang tunay na ina ni Carmen. Nakita niya raw sa balita ang pagkakahuli sa kanyang anak at may gusto siyang sabihin sa mga pulis. Agad na lumipad si Inspektor Garcia papuntang Iloilo. Ang pangalan ng ina niya ay Corazon Bautista, 62 taong gulang. Tubong Cebu, pero lumipat at namumuhay na mag-isa sa Iloilo nitong mga karaang taon. Sabi niya, nang umalis si Carmen pa Maynila, naputol na ang komunikasyon nila. Paminsan-minsan, tumatawag daw ito tuwing Pasko, ngunit higit 10 taon na silang hindi nakikita. Pinapasog ni Corazon si Inspektor Garcia, binigyan siya NGTSA at pumunta sa harap NG kanyang lumang aparador. Pagbukas ng drawer, may kinuha siyang isang lumang sobremula sa pinakasulok nito. Sa loop ng sobre ay may 2 sulat at isang maliit na notebook. Ipinadala ni Carmen ang sulat hindi katagalan matapos siyang dumating sa Maynila. Isinulat ito noong 1991 at mukhang simpleng pangangamusta lang ang nilalaman. Ngunit sa dulo nito, naroon ang malinyang ito, Nay, kumuha ka na kaya ng insurance mo, maghahanap ako ng hente at tatawagan kita. Sinabi ni Corazon na kahit noong una pa man, ramdam na niya na may mali, ngunit ipinagkibit balikat niya lang ito. Ngunit 2 buwan pagkatapos, may dumating na ahente sa kanilang bahay. Ipinadala raw ni Carmen. Binasa ni Corazon ang papeles at nang makita niyang si Carmen ang benepisyaryo, hindi siya pumirma. Umalis na ang ahente at hindi na iyon nabanggit muli ni Carmen kailanman. Ang mas nakakakilabot ay ang notebook. Sabi ni Corazon, nakita niya ito sa mga natirang gamit ni Carmen bago umalis ng Cebu. Isa itong manipis at murang notebook na puno ng mga numero at pangalan. Nang buklatin ni Inspector Garcia ang notebook, nakita niya sa unang pahina ang mapangalan ng kumpanya, uri ng insurance, kasama ang edad at kalusugan ng taong kinuhanan nito. Paglipat sa kabilang pahina, nakalatag dito bilang magatable kung makano ang huhulugan, makano ang babalik kapag namatay, at kung naaprubahan na ba ito o hindi. Isinulat ang notebook na iyon bago pa man makaalis si Carmen ng Cebu. Ibig sabihin, bago pa man siya tumuntong ng Maynila, plano na niyang makakuha ng malaking pera mula sa mga namatay at nakalista na itong maigi. Inilagay ni Inspector Garcia ang notebook sa loop ng plastic bilang ebidensya. Nang tanungin niya kung bakit itinago niya ang notebook sa napakatagal na panahon, sumagot si Corazon.
Inisip ko po na darating ang araw na malalaman niyang mali ang ginagawa niya, kaya itinago ko na lang muna para kapag nandiyan na may magpapatunay. Nang tanungin siyang muli, alam mo ba ang tungkol dito simula pa nun, yumuko na lang si Corazon. Kutop ko lang po. Pero ayokong kumpirmahin sa sarili ko. Anak ko siya duktong pa niya kalaunan. Nang makabalik sa Maynila, ipinasuri agad ni Inspector Garcia ang notebook sa NBI. Kinumpirma nila na tumugma ang handwriting dito at sa ibang pirma ni Carmen. Natuklasan ding ang tinta na ginamit dito ay galing sa panulat noong huling bahagi ng 1980 hanggang unang bahagi ng 1960. Ilan sa mga insurance na nakasulat sa notebook ay tugma rin sa mga binayaran ni Carmen. Isinumite agad ng grupo ang ebidensyang ito sa piskalya bilang matibay na pruweba na planado niya itong gawin. Dahil dito, pinalakas pa piskalya ang kanilang isasampang kaso. Mula sa kasong pagpatay kay Rosario gamit ang lason, isinama na rin nila ang kasong pagkalason kay Teresita at pati ang kaso ng sinadiang pagpatay kay Lourdes. Ang kaso sa Cebu ay matagal ng paso at kulang sa ebidensya kaya inalis na ito, pati na rin ang pagkakamatay ni Berting. Ang formal na isinampa laban kay Carmen ay 3 kaso ng pagpatay at panloloko sa insurance. Agad rumisbak ang abogado niya ukol sa notebook. Iginiit niyang hindi ebidensya ng planadong pagpatay ang paglilista lamang ng mga impormasyon. Noong dekada 90 daw, uso talaga ang insurance at ang mga taong maingat ay madalas ilista iyon. At ang pinakamatibay nilang rason ay ito, wala ni katiting na salita sa loob ng notebook na nagsasabing papatayin niya ang mga nasa listahan. Niwala ngang patunay na para i-claim niya ang pera. Listahan lamang daw iyon ng pwede niyang makuha. Habang nakpapalitan ng argumento ang dalawang kampo, may isa pang sumbong ang natanggap ng mga investigador. Mula ito sa isang parmasyutika sa Antipolo. Sinabi niya na sa pagitan ng huling bahagi ng 1998 at unang bahagi ng 1999, may pumasok sa kanyang botika na isang matandang babae at nagtanong ng isang kakaibang tanong. Gusto niyang malaman kung pwede bang linisin sa loob ng bahay ang magagamot na gawa sa aconitine at kung magiba ba ang lasa o amoy kung inihalo ito sa pagkain. Sabi ngang parmasyutika, napakapambihirang tanong daw niyon at hindi na niya iyon pinansin noong una hanggang sa makita niya sa TV ang mukha ni Carmen at napagtanto niyang siya ang nagtanong. Hindi siya 100% sigurado, pero sinabi niyang napakalaki ng pagkakahawik nila. Ibinigay nga pulis sa piskalya ang sinabing ito ng parmasyutika. Kahit na isa pa rin itong hindi direktang ebidensya, isa itong patunay na pwedeng iduktong sa nakaraan niya. Ang salaysay nga parmasyutika, tindera sa Binondo, ang pattern na notebook, ang resulta na autopsiya, makahiwalay mang ebidensya, nakaturo ang lahat sa isang direksyon lang kapag pinagsama-sama. Sumulat si Spo Villanueva ng maliit na note sa pinakaw ng pahina ng file. Alam na niya mula pa noon kung paano makalusot ng walang ebidensya. Nasa ikalawang buwan na sa loob na selda si Carmen. Sa guestbook, tanging panggalan lang kanyang ina na si Corazon ang nadagdag bukod sa kanyang abogado. Makalipas ang higit 1 buwan ng pakakakulong bago bumisita ang kanyang ina, 20 minuto lang sila nag-usap, hindi malaman kung ano ang pinag-usapan nila. Matapos ang dalaw, naalala pa ng gardo na matagal na nakatayo si Corazon sa labas ng presinto. Sabi ngang bantay, wala siyang pinuntahan, nakatayo lang siya roon ng napakatagal. Pagsapit ng Setyembre 2000, ginanap ang unang pagdinig ni Carmen sa Quezon City Regional Trial Court na namhataw ang loob ang korte. Dahil pinalabas ito sa media,
Marami ang naging interesado sa kaso at binansagan pa si Chairman Nagamaga Diario bilang kriminal Nagamaga Biyenan. Dumalo rin ang mga kapamilya Nagamaga biktima. Nakaupo sa unahan si Carding, ngunit hindi kailanman pumunta si Tony. Pagpasok pa lamang sa lubong korte, hindi tumingin si Carmen kahit minsan sa mga tao doon. Umupo lamang siya at nakatitig sa harap. Ang kaso, 3 bilang ng pagpatay at panloloko sa insurance. Ang pagkalason ni Rosario, pagkalason ni Teresita at pagkamatay ni Lourdes. Sa unang pagdinig, idiniin ng mga piskal na plinano niya ang buhay ng mga biyenan niya bago niya kuhanin ang malaking halaga ng insurance. Ang paraan ay paghahalong lason na akonitini sa pagkain at inumin, isang matalinong plano para palabasin na gawang natural na katandaan ang pag-atake sa pusong nga biktima. Ginamit nila bilang ebidensya ang notebook, mga papeles sa insurance, resulta ngang autopsiya, salaysay mula sa botika at Binondo, at pati na rin ang nakaraang gawain niya sa Cebu. Sa kabilang banda, idiniin ni Carmen na inosente siya. Ipinaliwanag ng abogado niya na tsirkumstansya lamang at walang konkretong ebidensya ang panik ng piskalya. Tungkol kay Rosario, sinabi nga abogado na maaring naipon lamang sa katawan ng matanda ang epekto ng araw-araw nitong pag-inom ng halamang gamot na laging ginagawa noon pa man. Tungkol naman kay Teresita, idinahilan niyang baka nakaroon lamang ng reaksyong kemikal sa loob ng 3 taong nabubulok ang katawan kaya nakaroon ng lason. At para naman sa kaso ni Lourdes, ipinaliwanag nila na maaring maging matindi ang epekto sa bungo ng isang matanda kapag nahulog ito sa tamang anggulo lalo pat mahina na ang mga buto nito. Idiniin din nila na ang notebook ay simpleng listahan lang ng pamimilian at ang mga pahayag ng tindera sa Binondo at botika ay pawang haka-haka lang at hindi sigurado. Tumagal ng tumagal ang paglilitis. 5 beses humarap ang nga testigo at 2 beses iniharap ang medico-legal expert ng NBI. Tumayo si Carding at pinatotohanan na ipinagluto ni Carmen ang ina niya ng pampasiglang tsaa bago ito namatay. Madalas maputol ang boses niya habang sinasabi ito pero tinapos niya ang buong kwento. Hanggang sa huli ay hindi sumipot sa korte si Tony. Ipinadala lamang niya ang nakasulat na testimonya na sinasabing labis na inalagaan ng mabuti ni Carmen ang kanyang ina. Nang basahin iyon ni Inspector Garcia, matagal siyang natahimik. Pagsapit ng Abril 2001, inilabas ang hatol sa unang pagdinig. Kinumpirma ng korte ang parusang guilty sa kaso ng pagpatay kay Rosario. Itinuring bilang direktang ebidensya ang nakitang bakas ng aconitine at tinanggap ang notebook at mga papeles bilang patunay ng masamang intensyon. Subalit sa kaso nina Teresita at Lourdes, idineklarang not guilty o walang sala si Carmen dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi malinaw ang resulta ng autopsiya at wala rin silang naihaying konkretong ebidensya. Sa kaso ng panloloko sa insurance, idineklara siyang guilty sa lahat. Hinatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Inapela agad ng piskalya ang hatol. Hindi raw makatwiran ang ibinabang not guilty para kina Teresita at Lourdes. Nagapela rin si Carmen. Ayon sa kanya, mali raw ang paghatol na guilty kay Rosario at hindi raw patas ang 15 taong pagkakakulong. Ginanap ang ikalawang paglilitis noong unang bahagi ng 2002. Sinang-ayunan ng korte ang unang paghatol. Guilty kay Rosario, not guilty sa 2 pang biktima, at guilty sa lahat ng panloloko sa insurance. Ngunit sa pagkakataong ito, dinaysa ng korte ang sentensya. Nakita nilang sadyang plinano ito at ginamit ni Carmen ang pagtitiwala ng mga matatanda laban sa kanila. Sa huli, hinatulan siyang makulong ng 20 taon. Idinulok ni Carmen ang kaso sa Korte Suprema. Noong 2003, ibinasura ng
Korte Suprema ang apela, naging pinal ang 20 taong pagkakakulong niya. Inilipat si Carmen sa Correctional Institution for Women, CIW sa Mandaluyong, at doon niya pinakbayaran ang kanyang sentensya. Sa maunang taon niya sa pitan, iginit pa rin niyang inosente siya at hindi siya sumasali sa anumang religious programs. Hindi rin siya nakihalubilo sa iba pang mga bilanggo. Nakilala siyang ngangguwardiya doon bilang tahimik at sumusunod na preso. Hindi siya kailanman nakipag-away, palaging walang kibo at walang dumadalaw sa kanya. Simula nang ilipat sa CIW si Carmen, buwan-buwang bumibisita si Corazon. Mahabang biyahe ang dinaranas nito mula probinsya at pagkatapos makipag-usap, babiyahe na naman itong muli pabalik. Walang nakakaalam kung ano ang laging pinag-usapan nilang dalawa. Tanging oras at araw lang ang nasa logbook ng presinto. Noong 2009, pumanaw si Corazon dahil sa matagal nitong karamdaman. Simula noon, wala nang ni isang bumisita kay Carmen. Isang beses na pumayag magpa-interview sa media si Carding pagkatapos ng kaso. Nang tanungin kung anong naalala niya kay Carmen, matagal muna itong tumahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, gustong-gusto siyang nanay ko. Ang galing daw niyang magluto, mabait na kausap. Pati sa huling hininga, yon ang huling inisip ng nanay ko at yun ang nagpapabigat sa damdamin ko. Natapos doon ang panayam. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano na ang naging buhay ni Tony. Isinara ang laundry shop niya habang ginaganap pa lang ang paglilitis noong 2001 at may sabi-sabi na tuluyan na itong umalis sa Antipolo. Kung anuman ang galit niya kay Carmen at kung paano niya tinanggap ang nangyari sa kanyang ina, walang naktanong at wala rin siyang sinabi. Dahil naging isang good conduct prisoner, GCTA, magang nakalaya si Carmen noong 2018. Mula sa kanyang 20 taong hatol, umabot lamang sa 18 taon ang tinagal niya sa loob. Sa oras ng paglaya niya, 55 taong gulang na siya. Simula nang lumabas, walang nakakaalam kung nasaan na siya, kung saan siya nakatira, anong ginagawa, sino ang magkasama, at kung ano na ang pangalan niya, wala talagang nakakaalam. Ang tanong na naiwan sa kasong ito ay nananatiling walang kasagutan hanggang sa kasalukuyan. Talaga bang aksidente ang nangyari kina Lourdes at Teresita? Paano ba namatay ang inang si Gloria at asawang si Berting? Sa loob ng korte, isang biktima lamang ang idineklarang kasalanan niya. Ngunit maraming tao ang iniisip ng nga investigador na nabiktima pa niya. Ang kakulangan sa ebidensya ay hindi nangangahulugang siya ay inosente. Ngunit batas ay sumusunod lamang sa ebidensya. Sa gitna ngang mapatlang na iyon, may manakabaong katotohanan na maari nating hindi na malaman pa. Pinagkatiwalaan ng 3 matatanda ang taong nag-alaga sa kanila hanggang sa huli nilang hininga. Naniwala sila sa kamay na nagpapakain, nagpapainom ng gamot at sa taong laging nandiyan sa tabi nila. Nang malaman kung paano ginamit ang pagtitiwalang iyon laban sa kanila, wala na sila sa mundong ito. Ang maliliit mong alaala sa kanila ang posibleng tanging tulay na mag-uugnay sa unti-unti nilang nililimot na mga pangalan. Ito ang mga